Dumako ho tayo mga bossing sa pangalawang topic natin. At eto, mukhang nawawala si Hanilet. Mukhang nawawala po. Hindi. Kasi naman no, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte, nangungulila na po kay Hanilet, mga bossing. Nangungulila na po ang dating Pangulo kay Hanilet, mga kababayan. Bakit daw? Nung binisita ni Kitty Duterte, ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, hinahanap po si Hanilet. Oh. Miski man ho ako, mga kababayan, ako yung lulugar sa sitwasyon ng dating Pangulo. No? Kunyari ako ho, nakulong. Tapos ganyan. No? Mas una kong hahanapin yung kinakasama ko sa buhay, yung misis ko. No? Kasi yung mga anak ko, may mga ano na yan. May mga pamipamilya na yan. Di ba? May mga pamipamilya na yan. Si Hanilet talagang hahanapin ng dating Pangulong Duterte yan. At tingin ko, dahil bad trip yung mga magkakapatid, o dahil alam naman natin na merong hindi pagkakaintindihan si Hanilet at si Inday Sara Duterte at yung mga kapatid niya, no, versus Hanilet, ay tingin ko ho, mga kababayan, yung mga magkakapatid ang humaharang sa pagbisita ng dating Pangulo ni Hanilet kay dating Pangulong Duterte. Tingin ko lang ho, mga bossing. No, bakit? Kasi sabi ni Kopman, hindi naman daw siya yung humaharang Hindi naman daw siya yung humaharang, di ba? Sabi ni Chi, miss na ni Digong ang mga giling ni Hanilet. Sabi ni Shiro Kasaki, pugante na ba si Hanilet? Hindi. Hinahanap lang. Hinahanap lang. No? Kasi nga matagal nang hindi nakakabisita at matagal nang hindi nakakapasok si Hanilet. Basahin ko to ha, mabilisan. Sabi po ng News 5, hinahanap si Hanilet. Kala ko pugante na nga Kala ko nawawala na nga Oh. Binisita ng anak na si Kitty Duterte ang kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa loob ng kulungan sa The Hague. O si tingin ko mga kababayan, ang tanging pinapayagan lang po ay yung mga anak, si Kitty, si Baste na darating daw po dyan at bibisita sa The Hague kay dating Pangulong Duterte, si Sara Duterte at si Pulong, no? Yaan lang. Pero yung si Hanilet, naku, saklap nun kung ako si Kitty Duterte ho, mga kababayan, hindi ko matatanggap yung ginagawa ng aking mga kapatid sa ama. Na yung anak ko ay yung nanay ko, ituring nakasama lang doon sa mga listahan ng mga syota. Alam niyo po, kahit hindi naman kasal niya, respeto na lang Di ba? Respeto na lang at paggalang na lang. Bilang tinatanaw namin na kapatid, si Kitty Duterte, irerespeto namin yung kanyang ina na nag-aaruga, kinakasama ng dating Pangulong Duterte simula naging presidente hanggang matapos ang pagiging presidente, hanggang matapos kumbaga hanggang makulong si dating Pangulong Duterte, nandiyan si Hanilet. Tapos ganun, parang basura na lang ho nila ituturing. Binisita ng anak na si Kitty Duterte ang kanyang ama na si President Duterte sa loob ng kulungan sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Kitty, hinahanap daw ng dating Pangulo ang kanyang ina na si Hanilet Abansen niya. Pero ipinaliwanag niya ang sitwasyon kung bakit hindi ito makadalaw at naintindihan naman daw ito ng ama. Naku po, sino ba may sabi na na pinipigilan si Hanilet ni dating Pangulong Duterte? Parang may narinig akong ganyan. Ay, hindi, si Roque. No? Si Roque daw ho, mga boss chief amo, sir, ayaw ng pabisitahin, ayaw ng pasunurin, or ayaw na magkaroon na magkaroon ng ano tawag doon? Magkaroon ng kahit na anong sinasabi si Roque para matulungan ang mga Duterte. Sabi po ni Kopman yun. 'Di ba? Yun pala kay Roque yun. Pero kay Hanilet, sakit nun yan. No? Ang sakit nun yan. Kasi yung iniisip mo na makakasama mo habang buhay, tapos 1 oras na nga lang ang dapat na pagbisita sa kanya, na magkita kayo, tapos meron pang mga tao na humaharang. Tingin ko talaga yung magkakapatid dyan, except Kitty Duterte ho, mga bossing.
Matatandaang nasuspinde ang visitation rights ni Abansenya pero tumanggi ng magkomento ukol dito ang abogado ng mga Duterte. Pero sabi ho ang sabi naman ho ni pangalan ni Kopman, hindi naman daw siya ang pumipigil sa pagbisita ni Hanilet, mga bossing. Ay nako, ang gulo na nila. No? Oh, he is looking for my mother many times and I had to explain to him the situation and he understood. Ang gulo na ho nila. Biruin nyo ho, sa mga sa mga tawag dito, doon sa kanilang mga vloggers, nag-aaway-away. Doon sa mga kabit, nag-aaway-away. Ngayon, meron naman Inday Sara Duterte versus Hanilet naman. Di po ba? Tapos sasabihin nila, nako, palakas ng palakas ang mga Duterte. Sa nakikitang kaguluhan ninyo, sa nakikitang kaguluhan nyo dyan sa kampo, yung mga followers ninyo at taga-suporta ninyo, nawawalan na ng gana. Di ba? Nasubaybayan at suportahan kayo. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, sa salita ni Sara, mismo daw ICC ang nagbawal bumisita kay Hanilet. Kasalanan nila Sara yan kasi sinasabi nila GF lang si Hanilet. Baka baka talagang inano nila yun. Talagang sinadya nila na ipaalam. Naku, ayan si Hanilet, girlfriend lang yan. Hindi talagang lehitimong asawa o hindi talagang kasal yan. Para mawalan ng power si Hanilet na makabisita ho. Dahil galit sila dito. Di ba? Ang pwede lang di ba magbisita mga kaanak at asawa lang. Saklap Grabe tong mga Duterte na ito. Biruin nyo, napakinabangan nila si Hanilet. Yan yung mismong nag-aaruga, nag-aalaga sa dating Pangulong Duterte nung mga panahon na, kunyari, may mga sakit yan, mga panahon na tumatanda yan, siya nag-aalaga, tapos bigla-bigla, wala na, hindi nakasali, sinipa na, kick out na agad. Di ba? Sabi ni Linda Amor, sinipa na ako ni Chi Chay o ni Chay Cher. Tagal mo kasing nawala, kabsat, Manong Linda Amor. May sipaan pa kayong nangyayari dyan. Anyway, mga bossing, eto pa, isang fake news ng mga DDSO. Pag-usapan na din po natin. No? Isang fake news na sinasabi ng mga DDS, yun daw pong followers na nawala kay Vice Ganda ay 1 milyon na daw ho, mga kababayan. Pagkat nung nakita ho natin, mga boss chief sir, 20 million followers na, no, si Vice Ganda. Ito po ay may kaugnayan, mga boss chief sir, doon po mismo, no, doon sa joke niyang jet ski holiday na karamihan po ng mamamayang Pilipino natuwa Hindi naman po tinrato na